Bago tayo magpatuloy, shoutout kay Mike Manaday, MU1421, at kay Joel Garcia at Joel Garcia Jr. ng Binyan, Laguna. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1631. Ang ekspresyon ng mga mandirigma ay kakilakilabot. Hindi sila makakapasok, ngunit hindi rin sila maaaring umatras. Ang mukha ni Aidan Bauer ay namamaga ng mapula matapos na masampal ang kanyang mukha ng maraming beses. Ang mga malalaking kopya ng palad sa kanyang mukha ay nakagugulat sa karamihan. Patuloy na umiikot ang mga mata ni Aidan dahil dito. Bastard ka, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, wala akong pakialam kung sino ka, wala akong pakialam kung saan ka nanggaling, at wala akong pakialam kung anong uri ng mga tao ang nasa likuran mo. Mas mahusay mong patayin ako ngayon. O kung hindi, papatayin ko ang iyong buong pamilya bukas. Ako si Aidan Bauer, hindi bumabalik sa aking mga salita. Nag-click si Harvey York sa kanyang dila nang hindi masiraan ng loob. Pagkatapos ay itinaas niya ang panga ni Aidan gamit ang baril at binigyan ng sampal ang kanyang mukha sa lalong madaling panahon. Sampal, sa palagay mo hindi kita papatayin ngayon. Sampal, pinaplano mong patayin ang aking buong pamilya sa iyong kasalukuyang kakayahan. Sampal, pinagkalooban ba kita ng respeto? Sampal, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magpakita sa harap ko? Ang ulo ni Aidan ay umiikot ng ligaw dahil sa mga sampal na ibinigay ni Harvey. Pagkatapos ay bulalas niya, gagawin ko ng eksakto ang sinabi ko, gagawin ko. Bumantong hininga si Harvey, pagkatapos ay nagpakita ng mainit na ngiti sa kanyang mukha. Parang hindi pa rin ako masyadong mapagbigay. Hinawakan ni Harvey ang buhok ni Aidan at hinampas ito sa mesa ng marmol matapos siyang magsalita. Sa tunog ng isang malakas na pagkabasag, nabiyak ang ibabaw ng lamesa. Si Aidan, na ang mukha ay sobrang namamaga, dumudugo ng labis mula sa kanyang ulo. Ang mga babaeng kasama na gumagamot kay Harvey tulad ng isang tanga ay sobrang natakot hanggang sa kung saan nawala ang lahat ng kulay ng kanilang mga mukha. Ilang hakbang silang napa-atras habang natatakot. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubos na kakilakilabot. Nais ni Victor at ng iba pa na pigilan si Harvey, ngunit hinarang na ni Tyson Woods ang kanilang landas sa sandaling gumawa sila ng isang hakbang pasulong. Ito ang unang beses na mabugbog si Aidan tulad nito sa buong buhay niya. Ang kanyang ulo ay dumudugo ng labis habang naglalakad siya, hindi nagtatapos, halos hanggang sa mawalan siya ng malay. Galit na sigaw ni Aidan na may dugo na tumutulo sa kanyang mukha, bastard ka. Gaano ka katapang hamampas sa aking ulo? Alam mo ba kung ano ang mangyayari dahil dito? Bang! Itinaas ni Harvey ang baril at ibinagsak ito sa mukha ni Aidan, na pinasigaw siya muli sa sakit. Si Victor at ang iba pang mga mata ay kumibat ng labis. Ang safety lock ng baril ni Harvey ay tinanggal. Maaaring magkaroon ng bala si Aidan kung ang baril ay pumutok ng bigla. Ang mga babaeng kasama ay tinatakpan ng kanilang maliit na bibig noon, sinusubukan ng labis na hindi sumigaw. Hindi na nila nakuha ang panghahamak at walang kabuluhang pagtingin sa kanilang mga mukha habang tinitingnan si Harvey, takot lamang at takot. Patuloy na pinag-swing ni Harvey ang kanyang baril sa mukha ni Aidan, pagkatapos ay mahinahong sinabi, Aidan Bauer, bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga kahihinatnan ng pagbagsak ng iyong ulo? Bastard ka, sa palagay mo maaari kang lumayo pagkatapos gawin ito sa amin. Bulalas ni Aidan sa natitirang lakas na mayroon siya. Mayroon kaming ilang dosenang mga kapatid dito, at may 100 higit pa sa ibaba. Sa palagay mo maaari mong labanan ang lahat. Hindi sa banggitin mo rin ang pagdamay sa lahat. Hindi na kailangan ni Aidan na magbigay ng order noon. Mabilis na tinawag ni Victor ang isang numero. Magkakaroon kami ng 1,000 kalalakihan, hindi 10,000 kalalakihan dito sa loob ng 10 minuto. Hinawakan ni Aidan ang kanyang mga ngipin. Sa pag-iisip na siya ay nasa kanyang sariling teritoryo, siya ay nabigla. Paano mo ako lalabanan? Kalmadong tumingin si Harvey kay Victor at sa iba pa, pagkatapos ay sinabi ng hindi nagbibigay ng tuwid na sagot.
Ang mga walang silbi na marumi ay hindi sapat upang mapigilan ako. Bukod sa, ang aming buhay ay hindi mahalaga tulad ng sa iyo, young Master Bauer. Kung handa kang mamatay kasama ko, wala rin akong pagtutol. Kung hindi dahil sa pagpapasya, maaari kong tapusin ang bawat isa sa kanilang buhay sa isang slash para sa bawat tao. Mamatay kasama mo, napaubo si Aiden. Kahit na siya ay malubhang nabugbog at ang kanyang ulo ay dumudugo ng labis, ang kanyang tingin kay Harvey ay napuno ng galit at puot. Bata, iniisip mo na ang lahat ay magtatapos kapag namatay ka kasama ko. Pagkatapos, sabihin ko sa iyo ito, malalaman ng Longmen kung sino ang iyong mga kaibigan, kung sino ang iyong mga magulang, kahit na ang aso na iyong pag-aari, at papatayin namin silang lahat. Hindi bababa sa 8,000 kalalakihan ang nagsisikap na patayin ako, o hindi kaya 10,000. Upang maging matapat sa iyo, hindi ka kasama sa listahan. Ang ekspresyon ni Harvey York ay nanatiling walang malasakit. Ngunit dapat kang mag-isip ng mga paraan upang mapanatili ang iyong maliit na buhay ngayon. Kinuha ni Harvey ang tabako ni Aiden Bauer sa gitna ng kanyang talumpati, pagkatapos ay inilipat ito sa bibig ni Aiden upang ipasok sa loob. Ma'am, hindi naglakas loob si Aiden na manligaw sa sandaling ito. Ang buong katawan niya ay kumibat dahil sa kung gaano kasakit ito. Hindi man siya nakikipag-usap sa sandaling iyon, ang lahat ng mga kalalakihan at kababaihan na may suot na tradisyonal na damit ay umiikot sa kanilang mga mata. Inisip nila na si Harvey ay masyadong baliw at walang prinsipyo. Sa isang lugar tulad ng Mordo, ang ilang mga tagalabas ay talagang nang ahas na pukawin ng young Master Bauer hanggang sa umabot sa ganito. Ano ang isang biro? Ano ang karapatan ng ilang mga probinsyano ng bansa na kahit na maglagay ng isang daliri sa young Master Bauer? Bata, patay ka para sa pagpapagamot kay young Master Bauer na ganyan, sinasabi ko sa iyo. Papatayin kita ng pira-piraso. Maaaring isipin ni Victor ang kanyang sariling pagtatapos nang makita niya si Aiden sa ganoong estado. Sumusumpa ako sa aking buhay na hinding-hindi kita hahayaan na lumayo dito. Ang buong karamihan ng tao ay mabangis. Bas again. Hinawakan ni Harvey ang kaliwang kamay ni Aiden at sinira ito sa isang malakas na pagpihit. Si Aiden ay sumisigaw sa sakit sa oras na ito. Para itong isang baboy na pinatay. Ngumiti si Harvey habang nakatingin kay Victor. Ano yan? Hindi kita narinig. Maaari mo bang ulitin iyon? Nanginginig si Victor sa galit. Bastard ka. Gaano kakatapang masira ang braso ni young Master Bauer? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Bas again. Itinaas ni Harvey ang kanyang paa at ibinato sa kaliwang paa ni Aiden, sinira ito sa proseso. Ano ang sinasabi mo? Makipag-usap ng malakas, sabihin ng mas malinaw. Ang katawan ni Aiden ay walang tigil na kumikibot habang tinitingnan ang kanyang nasirang kamay at paa, habang ang galit na ekspresyon ni Victor at ng iba pa ay natakot. Alam nila sa sandaling ito na ang mga taong mukhang bogbog sa bansa ay labis na walang awa. Sila ay mga tao na walang manggahas na masaktan. Tapos na ang pakikipag-usap. Ako ba ang magsalita ngayon? Tiningnan ni Harvey si Aiden na nakasandal sa isang pader habang kumikibot ng walang katapusan, pagkatapos ay tinanong ng walang tigil. Iniisip mong sabihin sa akin kung sino ang may pangwakas na sinasabi dito ngayon. Nanginig si Aiden habang tinitingnan ang tingin ni Harvey. Alam niya na kung magpapatuloy siya sa pagsabog ng malaki, masisira niya ang iba pang braso at binti. Hindi mahalaga kung ano ang naramdaman ni Aiden, kahit gaano karaming mga mandirigma na narito dito, alam niya na wala at walang makakapag-protect sa kanya mula kay Harvey. Kung si Aiden ay patuloy na mapagmataas, ang kanyang pagtatapos ay magiging kahabag-habag. At mula sa walang malasakit na tingin ni Harvey, naamoy ni Aiden ang kamatayan. Naniniwala si Aiden na kung nais ni Harvey, madali niyang mapaihit ang leeg ni Aiden. Pumasok si Aiden at tumigil sa pakikipaglaban sa sandaling ito. Nasa hinaharap pa rin niya ang buong buhay upang tamasahin ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan ng mundo. Bakit siya mamamatay dito para lang magpakita? Hindi siya tulala. Ang namamatay ay namamatay. Kung may maghihiganti sa kanya ay isa pang bagay na buo. Bukod dito,
ang bunsong kapatid ni Aidan ay maaaring magbigay ng milyon-milyong dolyar bilang gantimpala kung siya ay mamamatay doon. Sa sandaling ito, naintindihan ni Aidan kung ano ang pinakamahusay para sa kanyang sarili, pinahid niya ang dugo sa kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, pagkatapos ay tahimik na bumulalas, "Gawin mo." Sampal, inikot ni Harvey ang kanyang likurang kamay sa mukha ni Aidan. "Hindi ka ba kumain ngayon?" Nagsasalita ng malakas. Sa huli ay sumuko si Aidan. Malakas siyang bumulalas, "Gawin mo. Mayroon kang pangwakas na sasabihin." Sumusuko na ako. Pagkalipas ng 5 minuto, ang isang Toyota na walang plate na mayabang na nakapark sa harap ng pasukan ng club. Sumakay si Tyson Woods at ang iba pa at dinala si Rachel Hardy sa kotse. Kinakaladkad ni Harvey York si Aidan Bauer, na hindi naiiba sa isang patay na aso, at dumating sa gilid ng kotse pagkatapos. Matapos itapon si Aidan sa likuran ng sasakyan, pagkatapos ay lumingon si Harvey at sinabi ng mahinahon, "Sapat na ang Young Master Bauer upang palayain kami. Ang iba ay dapat manatili dito para sa isa pang 2 oras. Matapos ang 2 oras, ibabalik ang inyong Young Master. Kung nalaman ko na may isang sumunod, masisira ko ang braso ni Aidan. Kung may 2 na sumunod, masisira ko pareho ang kanyang mga paa. Kung may 3, pagkatapos ay pasensya na, kailangan kong masira ang kanyang leeg." Matapos magawa ang pakikipag-usap ni Harvey, pumasok siya sa loob ng kotse at isinara ang bintana habang kumakaway ang kanyang kamay nang magmaneho paalis ang sasakyan. Sa kalagitnaan ng gabi, si Victor at ang iba pa ay kinagat ang kanilang mga ngipin, at ang kanilang mga mata ay kumibot. Walang sino man ang maglakas loob na habulin si Harvey at ang iba pa. Dahil alam nila na ang bansang probinsyano ay tiyak na gagawin tulad ng sinabi niya. Pagkaraan ng 2 oras, sinipan ni George Zabel ang pintuan ng isang farmhouse malapit sa baybayin ng Mordo. Nauna na silang nanirahan dito. Binili nila muna ang lugar. Matapos maglakad papunta sa bulwagan ng farmhouse, itinapon ni Old Niner si Rachel sa isang sopa habang itinapon ni Tyson si Aidan sa sulok ng silid matapos siyang dalhin. "Mga kapatid, ligtas na kitang nailabas. Mabuti siguro kung aalis na ako ngayon." Ang mga mata ni Aidan ay kumikibot ng labis. "Sinusubukan lang nating mabuhay dito. Kung hayaan mo akong mabuhay, marami pa tayong pagkakataon na magtulungan sa hinaharap. Kung may namatay dito, hindi mabuti para sa sinuman ang kasangkot. Papatayin kita kung magbubuga ka pa ng walang kabuluhan ulit." Agad na tumahimik si Aidan matapos magsalita si Harvey na may mahinahon na tono. Hindi man lang siya maglakas loob na huminga. Naglakad si Harvey sa gilid ng sopa at casual na sinuri ang pulso ni Rachel, pagkatapos ay nilagdaan si Tyson upang dukutin ang kanyang lalamunan. Sinimulan ni Rachel ang samuka makalipas ang ilang sandali, pagkatapos ay labis na sinuka ang lahat ng mga gamot at alkohol na nainom niya ng gabing iyon. Nabawi niya muli ang kamalayan sa lalong madaling panahon, ngunit mahina pa rin siya. Hindi man siya makatayo. Hindi niya nakilala si Tyson at ang iba pa, ngunit nanginginig siya matapos na tumingin ng mabuti kay Harvey. "Ikaw, Harvey York." Si Aidan, na nakaupo sa isang sulok, ay nagyelo ng bahagya. Ang pangalan ay tila pamilyar sa kanya, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito narinig. "Harvey York, kung paano ka pa rin nagpakita sa harap ko." Si Rachel na nakaupo ay nagpupumilit na tumayo sa sandaling ito, pagkatapos ay itinapon ang kanyang kamao na kasing lambot ng hangin. "Papatayin kita." Hindi man lang nag-abala si Harvey na itaas ang kanyang kamay. Hinayaan niyang matamaan siya ni Rachel na nakipag-away sa paghamak. Nangungunang alagad ni Oliver Bauer, hindi mo rin mapapatay ang isang langgam na may ganitong uri ng kapangyarihan. Ano sa palagay mo na maaari mo talaga akong patayin? Ikaw ba ay patay ang utak o kung ano? Papatayin kita. Maghihiganti ako para sa aking Panginoon. Napuno ng galit at kalungkutan si Rachel habang palagi niyang itinapon ang kanyang mga suntok. Nakakahiya na matapos na mabaldado ni Harvey, naiwan siya ng walang laman na galaw. Wala man lang siyang kaunting lakas na naiwan sa kanya. Ang kanyang mga suntok ay naramdaman lamang na parang kilati ngayon.
Hindi man lang nag-abala si Harvey upang lumaban. Natatakot siya na papatayin niya siya ng isang solong sampal sa kanyang mukha. Naghihiganti si Rachel para sa kanyang Panginoon. Naramdaman ni Aiden na pinalamig ang kanyang gulugod nang bigla matapos na malito. Pagkatapos ay naalala niya, si Harvey York ay ang maalamat na tao na bumugbog sa kanyang sariling ama at sa parehong pumatay sa kanya. Tapos na ako. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Aiden. Pinatay ng taong ito ang kanyang ama kahit na may mataas na katayuan at kapangyarihan ang kanyang ama. Kung nais ni Harvey na patayin ang isang tao na may pili na kung fu tulad ni Aiden, magiging madali pa ito sa pag-inom ng tubig. Ang pagwalang bahala kay Aiden na nag-iisip ng pinakamalalim na takot sa kanyang isipan, tinitigan ni Harvey si Rachel na puno ng pag-usisa. Hindi masama, mayroon ka pa ring kahulugan ng katwiran sa iyo. Kahit na ikaw ay nakalulungkot na ito, naghahanap ka pa rin ng mga paraan upang makaganti sa iyong Panginoon. Nakakahiya na hindi ka matalino na isang tao. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Ano ang sinabi mo? Si Rachel Hardy ay nanginginig sa galit. Nais niyang tumalon at mabulabog si Harvey York hanggang sa kamatayan, ngunit pagkatapos ay wala siyang kapangyarihan sa sandaling iyon. Harvey York, maaari mo akong patayin, ngunit huwag mong ipangahas na insultuhin ako. Ngunit hindi ka ba bobo? Mahinahon na nagtanong si Harvey. Kung talagang ginagamit mo ang iyong ulo at iniisip ito, papatayin ko lang si Oliver Bauer kung gusto ko talaga. Bakit ko sasayangin ang labis na pagsisikap? At sa kanyang katayuan at kapangyarihan, sa palagay mo ba ay nagkakahalaga siya ng aking oras upang mapatay? Nararapat ba siya? Hindi. Nagpakita ng katiyakan si Harvey sa kanyang mukha. Bukod dito, hindi lamang siya nagbubuga ng walang kabuluhan dito. Ang tinaguriang pinuno ng sangay ng Mordus Longman Branch na si Oliver, ay maaaring mukhang mataas at makapangyarihan sa mga mata ng ibang tao, ngunit wala siya kay Harvey. Ang pakikinig na hindi karapat-dapat si Oliver sa kay Harvey na mga mata, nanginginig si Rachel. Ang kanyang katawan ay naging malambot sa lalong madaling panahon pagkatapos, at lumuhad siya sa sopa. Naisip na niya ang tungkol sa sitwasyon sa mga nakaraang araw. Kung nais ni Harvey na patayin si Oliver, maaari niya lang siyang patayin sa lugar nang hindi gumugol ng mas maraming pagsisikap. Nakakahiya na nabulag si Rachel sa puot nang magpunta siya upang maghayganti. Walang paraan na nakita niya ang katotohanan. Ipinaalala na siya ay nabaldado ni Harvey ang Longman's Mordo ay nasa gulo din. Sinabi rin ng mga alingawngaw na si Josh Ward, na nagpunta upang magdulot ng problema sa kay Harvey, ay may natitirang ulo lamang. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, si Rachel ay tumawa sa kanyang sarili sa pagkabigo. Patuloy na nagsasalita si Harvey. Huwag nating pag-usapan ang nakaraan, at sa halip, pag-usapan natin ngayon. Alam mo nang lubos na kung hindi kita nailigtas, magiging pag-aari ka ng ibang tao ngayon. Ang isang nangungunang talento na nagtatapos ng mas masahol pa kaysa sa mga baboy at aso. Ito ba talaga ang gusto mo? Itinuro ni Harvey si Aiden na nakaupo sa isang sulok. Nanginginig si Aiden, pagkatapos ay mabilis na sumagot, "Sister, hindi ako. Uminom ako ng kaunti, ngunit medyo malabo lang ako. Nirerespeto kita." Naramdaman ni Aiden na tapos na siya sa sandaling ito. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, magiging madali para kay Rachel, na walang lakas, upang patayin si Aiden. Hindi pinansin ni Rachel si Aiden at sumulyap kay Harvey, pagkatapos ay sinabi na may isang ekspresyon na malamig na yelo, "Hindi ko hiniling na iligtas mo ako." Mahinahong sumagot si Harvey, "Alam mo nang lubos kung tinanong mo ako o hindi. Kahit na hindi mo nais na aminin ito, may utang ka pa rin sa akin." Ngunit sa pagsasalita, hindi ito malaki sa isang pakikitungo pa rin. Pakiramdam ko ay ang bagay na ito ay hindi isang bagay na dapat na pag-uusapan sa akin ng nangungunang alagad. Hindi ba dapat ikaw ay muling ayusin ang sangay ng Mordus Longman sa lalong madaling panahon?
Kung gagawin mo iyon, magkakaroon ka ng tamang lakas na lumapit sa akin para sa paghihiganti o humingi ng proteksyon, tama. Ngunit sa kasamaang palad, natapos mo ang ganitong paraan. Matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey, ang mukha ni Rachel na puno ng galit ay naging kahabag-habag, pagkatapos sandali matapos na maging walang magawa. Sa palagay mo ay hindi ko nais na muling ayusin ang sangay ng Mordo sa lalong madaling panahon. Sa palagay mo ay hindi ko nais na humingi ng proteksyon. Binalda mo ako, tandaan mo. Ngayon, wala akong lakas na pumatay ng ibon. Paano ko rin makontrol ang sangay ng Mordo's lungmen? Ang lakas lamang ang iginagalang sa loob ng lungmen. Sa palagay mo ba ay makikinig sa akin ang mga tao dahil ako ang nangungunang alagad? Hindi lang ako makakataas ng ranggo dahil doon. Kung iyon ang kaso, kung gayon bakit sa palagay mo ay pinipilit ni Aidan ang kanyang sarili sa akin? Si Rachel ay nag-hysterical sa sandaling iyon. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa, at siya ay lubos na walang magawa. Nagtrabaho siya ng husto mula pa noong simula. Hiniling pa niya na pumili ng isang bagong pinuno ng sangay at pumili ng hindi maging isa. Ngunit walang gamit. Si Rachel ay nabaldado, at walang iba kundi isang biro sa mga mata ng lahat. Maraming tao ang nagnanais ng mga shares na mayroon siya at ang katawan na kanyang pag-aari. Naghahanap siya kahit saan para sa tulong, sinusubukan ang kanyang makakaya upang mabuhay. Ngunit kahit na, halos siya ay nilabag ni Aidan ng gabing iyon. At ang lahat ng ito ay nangyari dahil siya ay walang kapangyarihan. Kung hindi, sino ang maglakas loob na gawin ang ganoong bagay sa kanya? Kabanata 1635. Harvey York, bakit mo pa ako pinapahiya kahit na matapos ang lahat ng ito? Ano ang pakiramdam mo kapag pinapahiya mo ang isang baldado na babaeng katulad ko? O interesado ka rin na magkaroon ng aking katawan? Gawin ang gusto mo ngayon. Pagkatapos magawa ang nais mo, mangyaring hayaan mo akong umalis. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Rachel Hardy habang mahinang sinasabi niya ang kanyang mga salita. Mahinahon na sumagot si Harvey, pasensya na. Mukha kang maganda at may mahusay na katawan, ngunit hindi ako interesado. Tulad ng lahat ng nangyari ngayong gabi, hindi ko sasabihin na talagang nakakahiya ito. Hindi kita sinagip para sa kapakanan ng pagiging maganda, ngunit naramdaman kong mayroon kang ilang gamit para sa akin. Sabihin ko sa iyo, kung magtatrabaho ka para sa akin mula ngayon, tutulungan kitang makabawi. Harvey York, tumatawid ka sa linya. Ikaw, nanginginig si Rachel sa galit nang marinig niya na hiniling ni Harvey na magtrabaho siya para sa kanya, ngunit nagyelo siya pagkatapos ng ilang sandali. Ano ang sinabi mo? Tutulungan mo akong makabawi. Paano ito posible? Nakilala niya ang maraming mga doktor at propesyonal pagkatapos bumalik sa Mordo, ngunit walang nakatulong sa kanya na makabawi. Mayroong isang matandang monghe na nagsasabi na ang isang propesyonal lamang na hindi bababa sa isang Diyos ng digmaan ang makakatulong sa kanya. Ngunit kakaunti lamang ang mga Diyos ng digmaan sa loob ng bansa H, at ang kanilang mga katayuan ay napakataas. Hindi sila isang tao na si Rachel ay maaaring humingi lamang ng tulong. Kung maaari kitang madurog, makakatulong din ako sa iyo na makabawi. Siyempre, walang libreng pagkain na bumababa mula sa kalangitan. Tutulungan kitang makabawi, ngunit kailangan mong maging subordinate ko, kusang loob na tutupad sa aking mga utos. Kagatin mo ang sinumang hiniling ko sa iyo, at gagawin mo ang anumang sinasabi ko sa iyo. Siyempre, masisiguro mong hindi lang ako nakakahiya sa iyo. Nararamdaman ko lang na ikaw ay isang kasangkapan na kakailanganin ko sa ngayon. Pag-isipan mo, pagkatapos nito, hindi magkakaroon ng isa pang pagkakataon na tulad nito. Maaari mo akong tulungan na makabawi. Nanginginig ang katawan ni Rachel. Ang kanyang tingin kay Harvey ay napuno ng pagkalito. Matapos mawala ang kapangyarihan ng isang tao, maiintindihan ng isang tao kung gaano talaga katakot-takot ang kapangyarihan. Iyon ay dahil si Rachel ay parang isang isda sa chopping board na walang lakas, isang babae na maibulid hanggang sa walang katapusan. At ang isang pagkakataon na tulad nito ay mawawala kung hindi niya ito hinabol. Huminahon kaagad si Rachel, pagkatapos ay umiling-iling siya.
Harvey York, aaminin ko na ako ay interesado. Hindi ko akalain na maging mapagbigay din ang isang tao. Ngunit nanumpa na ako na makasama si Longmen hanggang sa kamatayan, mula noong pinarangalan ko ang aking mga kasanayan mula noong araw. Hindi ako natatakot sa langit o impyerno, ngunit ang tanging mga tao na naglilingkod at natatakot ay isang tao mula sa loob ng Longmen. Tanging ang Panginoon ng Longmen mismo o ang mga pinuno ng sangay ang maaaring mapasunod ako. Ang ibang mga tao ay walang karapatang gawin akong lumuhad. Kahit na mayroon kang pambihirang kapangyarihan, Harvey York. Kahit na mayroon kang kakayahang tulungan akong makabawi. Ngunit hindi mo ako mapapahiya, at wala kang karapatang gawin akong lumuhad. Kahit na sa puntong ito, si Rachel pa rin ang kanyang pagmamataas at dangal ay hindi nagbago. Hindi niya kailanman ipagkanulo ang kanyang sariling kamalayan, kahit na para sa pagbawi ng kanyang kapangyarihan, sinukat ni Harvey si Rachel at tumango. Pagkatapos ay itinapon ang isang badge na mukhang isang kristal ngunit hindi. Mahinahon niyang sinabi, pagkatapos ay dapat kang lumuhad. Si Rachel ay likas na tumingin sa badge, at pagkatapos ay nanginginig siya, tumingin din si Aiden Bauer at nagulat sa tanawin. Pinuno ng sangay ng Longmen ng Mordo.